Disclaimer, ang videong ito ay para sa recap, pagsusuri, at komentaryo lamang ayon sa patakaran ng fair use. Hindi namin inaangkin ang anumang eksena, imahe o audio mula sa pelikula. Pinakilala ni Levi si Kaka sa mga magulang nito. Natuwa ang mga magulang ni Levi kay Kaka. Catherine, by the way, Tinanong ng daddy ni Levi kung anong ginagawa nito sa trabaho niya. Tapos ay nagsalita rin ang mommy ni Levi. Sumagot si Kaka na gustong-gusto Uy, niya na. at magaling siyang homemaker. Okay po ako doon. Magaling ako doon. Siya raw ay Really? flexible, I clean as clean I as go I- at magaling daw ang kamay niya religious. Magaling po yung kamay ko. Din daw si Kaka dahil palagi siyang lumuluhod. ba family mo? Yes po. Lumuluhod po Natuwa ang kami. mga magulang ni Levi at gusto na daw nilang makausap ang magulang ni Kaka, dahil gusto na nilang ipakasal si Levi at Kaka. Agad na tinawagan ni Kaka ang mga kaibigan niya, at syempre gulat na gulat silang lahat. Gusto ni Kaka na bigyan nila ng chance si Levi na makilala nila ito. Kinagabihan, habang nasa sasakyan si Kaka at Levi, sinubukang akitin ni Kaka si Levi. Gusto rin kitang makilala. Sinubukang yumuko ni Kaka para CPR ang maliit na ulo ni Levi, ngunit tinulak niya si Kaka at hinawakan ang kamay at nagdasal. Panginoon! Kinabukasan, habang nagre-ready na sila sa outang, lumapit si George na walang damit. Natulala si Kaka sa katawan ni George. Pagdating sa resort sinalubong sila ni Levi at pinakilala ni Levi ang lahat ng kanyang mga kasama kay Levi. Habang nag-enjoy ang lahat sa beach suot ang kanilang mga swimsuit, binaloten ni Levi si Kaka ng towel. Nagsasayawan silang lahat sa beach at nag-enjoy na magkakasama. Sa gabi habang nag-dinner sila, nag-uusap ang mga kani-kanilang mga magulang. Ipinaalam ni Levi si Kaka sa mga magulang nito, at excited na ang ama ni Levi para sa kasal nila. Gusto ng magulang ni Levi na pagtapos ng kasal ay magki-quit si Kaka sa trabaho at magiging housewife na lang at taga-asikaso kay Levi. Putang inan to ah. Umalma ang lola ni Kaka at sinabing hindi pwede yan. Gagawin mong alila ang apo ko. Maya-maya kinausap ni Kaka ang mama at lola niya. Binigyan ni lola si Kaka ng babala, na kapag pinasok mo ito, mahirap na itong labasan. Sinundan pa ito ng mama niya na, gagawin ka lang daw nilang alipin. Kahit anong sabihin ng mama at lola niya ay pinagtatanggol pa rin ni Kaka ang magulang ni Levi sa mga ito. Naglabas ng saloobin si Kaka sa mga ito hanggang sa naiyak na sila sa kanilang pag-uusap. Naramdaman ng mga magulang ni Kaka na nagkulang sila sa pagpapalaki kay Kaka dahil sa mga sinabi niya. At nag-walk out sila, iniwan si Kaka. Biglang lumapit si George kay Kaka at kinausap rin ito. Nagbahagi si Kaka na gusto niya nang mabago ang takbo ng buhay niya. Mahal niya na daw talaga sa Levi at sinuportahan na lang siya ni George sa desisyon niya. Kinabuksanan sama-sama sila ulit na kumain ng agahan. Pagdating ng mama at lola ni Kaka, tinanong ni Levi kung kumusta ang tulog nila. Tinanong ng mama ni Kaka ang daddy ni Levi kung kumusta ang gabi nila dahil medyo tumatanda na rin naman sila. Sumagot itong hindi na ito tumatayo, sabay tapik sa kanya ng asawa niya, at sabay sabi na sa pamilya nila. Sa aming pamilya, ang mga nangyayari sa loob ng kwarto, privado na. Nagsasalita ang mama ni Kaka about erectile dysfunction sa daddy ni Levi, hanggang sa nagalit ang mommy ni Levi at nagdabog sa mesa. Nang magsasalita na ito at pinansin niya ang waiter sa tabi niya at tinanong kung anong tinitignan nito sa phone, nang makita ang phone kinagulat ito ng mommy at daddy ni Levi dahil ito pala ay isang video na pinagbibidahan ni Kaka habang siya ay kinakabayo ng isang lalaki. Sinabi ni Kaka na matagal na ito at wala siyang alam dito. Wala akong alam dyan. Nagalit ang ama ni Levi at sinabing kahihiyan ito. Humingi ng tawad si Kaka kay Levi at sinabi ng mommy ni Levi na wala ng kasal na magaganap. Nagkagulo sila sa harap ng hapagkainan hanggang sa pinapaalis na silang lahat ng mommy ni Levi. Tumayo si George at tinanong si Levi kung anong reaksyon niya dito. Meron ka ba masasabi? Hindi ka ba apektado? Pwede ka mag-react! Sumagot si Levi na masama ang sumuwi sa magulang. Kasalanan ng sumuha sa magulang. Pucha! Nagalit si George at pinagsabihan ng masasakit na salita si Levi at nagalit si Kaka kay George. Hanggang sa naglabas ng saloobin si George kay Kaka, ikaw lang ang palaging iniisip ko kaya ko ginagawa ito, pinagtatanggol lang kita. Pero si Kaka ay si Levi pa rin ang pinagtatanggol at pinagso-sorry niya ito kay Levi dahil sa mga sinabi. Ako lang lagi Bakit sumasalo ako sa'yo. magso-sorry? Ako lagi Sagot tagasalo ni mo. George. Kampante ka, hindi ako mawawala. At hanggang sa sumuko na si George kay Kaka at nag-walk out. Inaway. Sumusobra na siya. Gaga!
Paano tayo uwi? Nagalit ang mga Sasakyan, kasama di ba? nila dahil inaway ni Kaka si George paano na sila uwi. Nakisakay lang sila kay George. Nilabas ni George sa loob ng sasakyan ang galit na nararamdaman niya. At pag-uwi ng bahay ay umiiwas na siya kay Kaka. At nakatanggap ng mensahe si George na iniimbitahan siyang magtrabaho sa isang kumpanya sa Amerika. Give up na ako. Nilapitan siya ng isang kasama sa trabaho at sinabi niya na, "Give up na ko pre," at binahagi niya dito ang nararamdaman. Pinayuhan siya nito na pag-isipan ito bago magdesisyon. Sa bahay ni Kaka, bumangon siya sa kama. At pagbukas niya ng cellphone ay nakita niya ang message ng mga tao sa kanya na sinasabihan siyang pokpok at kung ano-ano. Bumaba siya sa sala na tila ba pagod na pagod at walang gana sa buhay. May message ni Kaka si George at humihingi siya ng tawag ngunit hindi pinapansin ni George ang mga message niya. Aw ka naman ng konti na. Kino-comfort siya ng magulang niya at pinapayuhan, pinapalakas nila ang loob ni Kaka. Naiiyak si Kaka sa mga sinsabi ng pamilya niya sa kanya. Paano kayo ni George alam ganon, soulmates? Hindi naman kami soulmate. Mag-friends lang kami. Sinabi nila sa kanila na si George ang laging nandyan sa kanya simula nung una. Tapos sinabi ni Kaka na hindi si George ang soulmate niya. At sinabi ni Lola na, kung ayaw ng ibang tao sa'yo, mas mahalin mo ang sarili mo. Pagdating ni Kaka sa office, sinalubong siya ng mga kaibigan niya at nagsalita sa lahat ng mga kaopisina niya. Higan man ako sa inyong paningin. Bukas, isa na akong magandang paru-paro. Tapos ay tumayo sila at nagpalakpakan para kay Kaka. Habang nagsasalita si Kaka sa loob ng radio booth, nakikinig si George at napapangiti ito dahil sa naririnig mula kay Kaka. Highest rating ever? Pagtapos ng programa ay pumunta si Kaka sa office ng boss niya at sinabing highest rating ever ito Kaka at tuwang-tuwa si Kaka sa mga papuri ni boss. At sinabi rin ni Joy na malapit na matapos ang libro ng autobiography ni Kaka na ginagawa niya. Isang araw, naghihintay si Kaka sa parking at dumating ang ex ni Kaka dahil akala ni Kaka siya ang nagpakalat ng video nila. Sinabi ng ex niya na, Kaka, tama na. Napuruan na ako ng kaibigan mo eh. Kinwento niya kay Kaka kung paanong siya pinoprotektahan ni George simula nung una pa lang na naging magkarelasyon sila. Nagulat si Kaka dahil akala niya tuluyan nang nawala ng pakialam si George sa kanya. Agad na hinanap ni Kaka si George sa bahay niya, at nang hindi niya ito makita na paupo siya sa sofa at dito niya nakita ang diary ni George, binasa niya ito. Nakasulat dito lahat ng mga pinagsamahan nila ni George simula nag-aaral pa sila hanggang sa magkatrabaho. Nakasulat rin dito lahat ng nararamdaman ni George para sa kanya. Airport! Airport! Kailangan ko Tumawag pumunta si ng Kaka airport! sa mga kaibigan nila at hinanap si George at sinabi nilang nasa airport na si George dahil tinanggap niya ang trabahong inaalok sa kanya sa Amerika. Habang papuntang airport si Kaka, naiiyak at nagmumura na siya sa traffic. Kasi itong si Sisi nagkamali. Wala talaga si George dyan. Tumawag ang mga kaibigan kay Kaka at sinabing wala pala si George sa airport. Samantala, sa bahay ni George, nasa likod lang pala siya ng sofa at natutulog. Habang umiihi si George, biglang pumasok si Kaka at nakita ang batuta ni George, nakita ang nunal at ang Kailan pa laki naging nito. malaki yan? May nunal? Maraming may nunal sa Tinanong ni ganyan. Kaka kung nasan siya nung party dahil nakita niya daw ang sasakyan nito. Tapos at lumuhad si Kaka, napaungol si George sabay tayo ni Kaka na hawak ang maskara, at dito na inamin ni George ang lahat sa kanya. Inamin na ni George kay Kaka ang tunay niyang nararamdaman. Sinabi ni Kaka na don't worry I got you tapos ay nagdikit ang kanilang mga labi. Tapos ay nauwi sa kasalan ng lahat. Nagtapos ang pelikula na magkasama si George at Kaka sa isang yate. Masayang-masaya at makikita ang pagmamahal na nagtagumpay para sa kanilang dalawa. Natagpuan nila ang tunay na pagmamahal sa kabila ng mga naranasan nila. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon, pwede ba makahingi ng isang like sa inyo? At pwede pa subscribe na rin po sa ating munting channel, para patuloy kayong maging updated. Pwede nyo ring tignan ang iba pang kwento sa channel natin, baka may magustuhan ka pang iba.